Mas gusto ko yung ano, yung January, February. Hindi ko alam kung dito lang sa Antipolo, pero parang mas ramdam yung pinaka-basis ko yung ano, yung lamig. Parang mas ramdam yung lamig kapag January talaga tsaka February. Hindi ko alam kung sa inyo din ba sa lugar niyo? Oo. Malamig din Oo. dito. Mm. Oo. Parang nung December, merong ganun, merong lamig ng konti, pero hindi katulad nung lamig Oo. ngayon. Parang mas ramdam eh, no, yung ganito. Sa Oo. yung ano. Ilamig ngayon. Mm. Hindi nga ako naliligo every other day. Anong Every other schedule day nyo? ako maligo. MWF or TTH? Yes. Teka, naligo ako kahapon. Ano ba kahapon? Hindi ko MWF. nakalimutan niya ako naligo. So, hindi tayo sure kung every other day talaga. Hindi. MWF pala. Sa Friday. Ako nga, naliligo lang ako pag aalis ako eh. Diba? Totoo ba? Lamig kasi. Totoo. Joke lang. Joke lang yun. Lamig Pero kasi. malamig talaga ngayon. Mas gusto ko kasi talaga yung lamig. Pero pag yung gantong lamig, hindi ko alam kung gaano kalamig sa inyo ngayon pero hindi ko naman ina-exage yung lamig dito. Nagpatay ako ng electric fan sa lamig. Or kung hindi man ako nagpatay, nagsindi ako ng, ano to? Yung scented, candle. Meron kasi yung sa amin sa company, pinadalan kami dahil sa yung 10-year, tawag yata doon, 10-year package kasi naka 5 years na ako. Tapos yung galing ng India, parang nagpadala dito ng package, iba't iba yun. Merong, dito, parang mousepad, merong tumbler, basta ang dami. Nung una nga nung dumating, pinadala kasi sa sa original ko na address sa Taguig. Tapos parang tumawag yung lolo ko, sabi, Teng kasi yung palaya ko, Teng, meron ditong package, hindi ko alam kung galing ka kanino, tapos sabi ko, pakitignan kung sino yung sender, galing daw ng India. Wala, hindi sa akin yan, wala akong order na ganyan. Hindi ko tinanggap, tapos binalik sa Tapos parang dineliver na lang sa HR, doon ko na lang, galing pala yun doon sa, kasi mga Indiano yata yung namin eh. Parang pinaka-boss, tapos parang yun nga, 10-year package kasi naka 5-year na. So, anyway, so nagsindi ako ng ng scented candle. I think parang first time ko lang yata mag-ganon. May ano din pala siya, hindi ko alam kung na-try nyo na yun. Meron din pala siyang parang dagdag sa himbing sa tulog. Makaantok lang. Meron din. Ang sarap eh, ewan ko. Kasi ikaw ng flavor. Ano siya, yung flavor nito, hindi naman siya vanilla, I think. Lavender. Parang ganun siguro, lavender. Basta parang, Oo, nakakaano talaga ng tulog. Meron siyang hint ng ng menthol, I think. Parang ganun. Pero legit, I think parang pwede ko siyang gawing usual na ritual kapag magpapaantok. So, good shit. Nakakatuwa. Dahil lalo na pag malamig. Tapos, yun nga, naka-scented Naka-off lang yung electric fan, no? Oo, naka-off lang. Pero hindi naman palaging ganun mangyayari kasi for sure pag nag-die down na yung lamig dito, hindi ko na rin kakayanin eh. Yung lamig. Tapos, I think parang several months nung last year, bumili din ako nung tawag dito? Weighted blanket. Familiar ba kayo doon? Ano kasi yan, yung parang makapal tas sobrang bigat niya. Oo. Sabi daw kasi nakakatulong siya doon sa sa parang anxiety or ganyan or kung anong tawag doon nakakatulog sa himbing ng tulog. Tapos ang logic daw doon or ang science behind it kasi parang feeling mo merong medyo nakakalungkot pag in-explain ko. Parang dating is you have someone na parang kasama or nakadagan sa'yo, parang ganun. Ganun daw yung hindi ganun daw yung ganun daw yung sabi eh. Ganun daw yung science behind it eh. Pero ang problema, hindi ko na siya magamit ngayon kasi hindi ko alam kung paano siya lalabhan, kung paano siya lilinisin. Ang bigat nga, hindi siya pwede sa laundry. Kaso mas mahal. Mas mahal nga lang siya. Kaya papalaundry mo. Kaya ba sa laundry yun? Ang bigat nun. Pwede siya sa laundry. Pwede ba? May mga laundry sa amin na ina-allow nila dun sa big machine. Oo, nag-a-accept ng ganun. Pero mas mahal nga lang yung bayad, di ba, Dor? Oo, mas mahal. Tapos siya lang meron dapat. Ba kayong ganun or na-try nyo na ba yun? Na-try nyo na ba yung weighted blanket? Hindi ko alam kung weighted blanket yung akin pero duvet na ewan.
Basta parang Gaano kabigat sa tingin mo, tansya? Ballpark. hindi ako ano ng mga kabigatan. Wait lang. Ano siya eh? Ang tawag doon sa makapal na blanket. Yung sa akin kasi parang mga nasa 20 kilos eh. Mabigat nga iyo. Grabe, napakabigat nun. Bigat nga. 20 kilos yung dadagan sa'yo, no? Pag nakaganon ka, parang akala mo pinapatungan ka ng ano yan yung demonyo kapag nananaginip ka. Yung parang may nakadagan sa'yo na ano na impacto. Parang ganung feeling. Pero Umutan ka na. ano na? Oo nga, ano sabi mo? Sleep paralysis. Oh, yung ganun, yung sleep paralysis. Ah, Parang ganun. Pero yun lang. Kayo ba, meron ba kayong mga ano ba pwedeng tawag doon? Quirk or mga ganap na nagpapatulong sa inyo pag hindi kayo makatulog? Or mga seremonyas? May mga ganun ba kayo? Kotomi. ako? Mm. Ano ba? Iisa muna. Jabol. Jabol. Gago, hindi. Joke. Siguro ano, kasi, di ba matutulog ako kunyari depende kasi sa sa schedule ko kung ano oras ako matutulog eh. Matutulog ako mga 4 AM. Tapos gigising ako kasi kakagatin na ako ni Orange Boy. Siguro mga pang-breakfast daw nila. So, gigising ako mga bandang 8 AM. Tapos di na ako makakatulog nun. Kaya konti lang talaga tulog ko mga this past few days. Kasi ewan ko, hindi ako nakakatulog kahit malamig. Ibig sabihin madali kang makakuha ng tulog. Hindi kayong parang makakailang ikot ka pa sa kama or makakailang scroll ka pa. Depende sa pagod. Di ako madaling makatulog eh. Mga nakakaraan, hindi. Hindi ako madaling makatulog. Hindi ko alam kung bakit. Nung may jowa ka pa, same pa rin ba? Ha? Yung tulog mo? Oo, ngayon lang yan. Baka ngayon lang to. Kailangan ko lang may kayakan. Yun pala Kailangan mo yun. na lang weighted blanket. Pero weighted human being. Kasi, ewan ko, di ako madaling nakakatulog eh. Ewan ko, di ko alam. Ako kapag recently lang to kasi nahihirapan pa ako matulog. Tapos kapag gising ako, parang inaantok ka na. Yung kapag tinatry mo matulog pero di ka makatulog. Tapos sa ganang feeling. Pag tinatapat ka sa akin yung electric fan, tapos naka-3 siya. Kapag nakaupo ako, tapos sobrang lakas ng hangin, nakakaantok. Ganun yung feeling. Tsaka pag busog, sobrang inaantok ako. Recently. Naka-adjust ka na ba sa bagong schedule mo? Hindi Yung pa body din clock mo? kasi nakatulog ako kanina ng 2 o'clock, 3. Tapos nagising ako ng 6. Tapos yun. Basta kasi may work kaninang umaga ng 9 a.m. hanggang 12. Nag-work ako. Kaya ako rin natanong kahapon kung tuloy tayo kasi tinatanong din ng work sa work kung kaya kong mag-shift ng hanggang 6 p.m. Sabi ko, hindi na po. May gagawin ako. Tapos yun. Tinitawan ko yung hapon. Tapos yun. Yun nga. Nakatulog ako ng 2 o'clock na mali rin kasi nga yung shift ko dapat umaga 11 to 7. Pero yung kanina, weekend work yun. So, ayun. Hirap pa rin. Ina-adjust nyo rin ba yung ina-adjust nyo yung oras ng kain nyo? Conforme sa sa schedule? Or Dapat. yung normal na Monday tuloy, morning, lunch, and then dinner pa rin? Kain. Oo. Nung mga una kong shifting na nalilipat ko siya eh. Pero di ko alam bakit ngayon ang hirap. Yung normal na lunch and dinner pa rin hanggang ngayon. Kasi nung night shift ako, lunch and dinner na siya na gigising ako ng, hindi. Ngayon, nabago ko pala siya. Kasi nung gabi ako, dinner siya, saka midnight na kino-consider ko pa rin siya lunch and dinner, pero dinner na 7 p.m. Saka
na 11 p.m. parang ganun na dinner. Lunch ko Gets. parang 7 p.m. Tapos dinner ko 11 p.m. Ganun. Tapos Gets. di naman ako nagbe-breakfast. So, yun. Twice a day ka lang kumakain, ganun? Dapat, pero minsan hindi. Oo. Minsan hindi ko nasusunod. Ayun, tapos Kapag panggabi kasi parang ganun din talaga kung yung sinasabi mo na dinner siya pero considered as lunch. Kasi ganun yung Lunch. tawag rin naman Oo. dahil sinusunod Ah. yung di ba? Oo. Oras ng Tapos ayun, nung nakita kita sa work nung Wednesday. Tapos parang may nag-point out na ang hirap ng shift maglipat. So ang ginawa nila, nilipat pa nila ulit. Di pa sila Kontento. Grabe sa mga gali. nilipat pa nila ulit. Itong Monday, magiging 2 p.m. Ano hanggang gani? 11 p.m. ako. Instead na 11 a.m. hanggang 7. So hindi ka pa nakapag-adjust. Nag-a-adjust ka ulit. Kung sakali lang na na hindi ko kailangan ng pera, magpapalipat ako ng schedule. Gusto kong parang i-try naman ng morning. Pero nanghihinayang kasi ako sa night diff. Ang laki Sa rin night kasi ng shift. mawawala. Sa night Oo. differential. Alipin ng salapi eh. Salapi. Pero gusto kong i-try din kasi yung ang tagal na eh. Kahit nung OFW ako sa Korea, panggabi din ako eh. So nung nagtrabaho na ako dito sa Pinas, parang hindi rin ako nag-adjust kasi sanay na rin ako sa ganun. So dire-diretso talagang hindi ko pa ulit na-experience ng pang-umaga. But I think pag nakaluwag-luwag, magpapalipat ako ng umaga. Feeling ko iba rin eh. I think iba rin talaga yung energy ng or iba yung parang paradigm shift din kung sakaling babalik na sa So, Sino ba nagsabi nun? Baka si Norvin yata yun na parang design talaga yung katawan natin ng ng Pang-umaga. Umaga. Oo. Pero ang pinaka-the best lang kasi sa panggabi for me, yung feeling yung feeling na kunwari pag out ka ako ng shift, tapos lalabas ako sa bahay umaga na. Ako tapos na yung araw ko, sila pa umpisa pa lang. Yung may contrast sa parang meron akong ibang mundo, parang ganun. Ewan ko, parang ibang feeling lang. Hindi naman na parang special or something, pero ko, ang may ibang dating for me na may ibang oras akong ginagalawan kumpara dun sa mga NPC. Na-judge pa. Inisip ko Joke nga lang. last time. Mm. Kasi gising ako hanggang 7. Sabi ko, ba kakain pa ako? Kasi nagugutom ako. Kasi isang beses lang ako kumain sa isang araw. Mga 4 p.m. ganyan. Tapos magbe-breakfast pa ba ako o hindi na? Tapos iniisip ko kung bibili ako ng pandesal kasi malapit lang kasi yung pandesalan dito sa amin. Bababa lang ako ng unit. Tapos punta lang doon. Iniisip ko kung bibili ako pandesal, sabi ko, wag na, hindi na ako bibili. Nakatulog na ako. Ang sarap din Yun yung na yun. ganun eh. Amoy ng Oo, pandesal sa pag-umaga. umaga, no? Tsaka sunsilk pink. Ng mga What? Tapos vanilla lace. kahit sunsilk pink lang. Paborito ko Sunsilk talaga pink yung ba? amoy ng sunsilk pink lalo nung estudyante pa ako kapag pumapasok ako kasi galing ako ng Taguig tapos babiyahe ako papuntang Intramuros. Siyempre, matagal na biyahe. Tapos kasabayan mo siyempre mga bagong ligo din, mga empleyado or mga estudyante din. Paborito ko talaga pag natatimingan ko yung nung sunsilk pink na amoy. Ewan ko, parang bango ko doon. Pero ayoko siyang gamitin for personal use. Gusto ko lang siya na-amoy sa sa ibang tao. Mali ba yun? Feeling ko, baka yung parang, alam mo palabas ba yun, yung perfume? Yun nga actually naisip ko. Yung amoy ng katawan. Pero katawan yun, di ba? Sa bagay, katawan naman yun. Downy naisip ko eh. Downy? Yung downy. Ayun yung ayokong amoy, Bulaklak. Yun yung ayokong amoy, Tommy, sa sa mga laundry. Yung amoy downy pero mainit yung singaw. Ay, oo. Sa laundry. Pero masarap isuot yun ah. Oo nga. Magsusot mo na. Oo.
Pero pag yung Isusuot ko pumupunta lang ka ng after laundry dun. tapos yung mainit yung parang may steam or warm yung ayoko Gets. nung ganun. Pero yung gusto ko yung mga Patreon subscribers natin. Shoutout sa inyo guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Lalo na sa mga executive producers na sila Sans, Lance, Mark Divina Gracia, Yvette Hussein Solivilla, ng The Ara channel, si Kuya G at si RD. Casimiro. Casimiro. Magay ka kay RD, Tommy. Ay, Hi, hi RD, dito sa yung pag-ipatron. If you enjoy the content that we're creating, consider supporting us on patreon.com/thegamesilog show. May iba't ibang tier level doon kung anong trip nyo at may iba't ibang perks rin conforme sa tier level. So, in-invite ko si Tommy dito at si Dar kasi parang gusto ko lang makita yung dynamics naming tatlo. At actually, yung naisip kita, Tommy, na invite dito sa podcast, dito sa Bring Your Own Topic. Nung Christmas party ba yun? I think Christmas party yun eh. Tapos yung naglaro tayo na parang category ba yun na parang paikot. Tapos sabi ko, sabi ko, ba't may nasasagot to? Ano, gamer ba to? Bakit may mga alam to na hindi ko in-expect? Kasi meron akong, I'll be honest, meron akong, I think, preconceived notion sa'yo as a gamer. I think kilala lang kita na baka naglalaro ka ng mga cozy games. Hindi pala lang. Naglalaro ka ng mga cozy games. Pero may mga category doon na, ba't may nasasagot to? Di ko alam kung tinuturoan ka ni Dar or sarili mo Nagtatanong siya sa akin. Yan yung honest, Nagtatanong siya sa akin kung nasagot na ba yung Ganyan. So, napeke pala ako. De, pero hindi naman din kasi kita kilala na parang asa ganun kalalim na gamer. Hindi rin naman tayo masyado nakapag-usap about games. Pero alam ko na naglalaro ka. Kasi nakikita ko sa Discord, ganyan. Tapos, sa yung Stardew Valley or ano ba yan, Life is Strange, I think. Mga ganong shit. So, na-curious lang din akong malaman yung mga take mo or opinion mo about gaming. So, in-invite kita dito sa Bring Your Own Topic. Tapos si Darden, para magbatuhan tayo ng topic na about sa video games. And dahil first time mo mag-guest dito sa TGS, ikaw na mauna. Anong gusto mong Bakit pag-usapan ako? about video Ba't hindi? Ganun yan si Dar nga nung first time niya, siya rin nauna eh. Ganun ba? Mm. Sige, ano ba? Ano ba ito topic ko? Wait lang. Games that help you during a hard time. Wow. Mga games. But parang downer naman. Ang saya natin kanina. Downer ba? Hindi kasi, Hindi, ito nung okay lang. no 2025 kasi, parang kasi siya, parang naging topic ko na rin sa utak ko yun. Parang, kasi ang daming shits na nangyari in 2025 eh. Meron na rin kaming naging topic na gano'n. I think baka si Norvin yata yung guest ko. Yung parang video games that save us. Parang gano'n yata. Yung automatic na answer ko dyan sa topic na yan, Stardew Valley eh. SDV. Oo, pero mag-isip pa ako ng iba, pero para lang hindi masyadong redundant sa mga listeners, share ko lang ng mabilis, tapos siguro much better na kayo yung sumagot din dahil baka hindi pa nila naririnig yung take nyo about it. Pero sa akin kasi Stardew Valley, ang reason lang nun is I think kapag nasa dark phase ka or anumang tawag doon, gusto mong lumipas yung oras ng mabilis. I think kapag nandun ako sa ganong klaseng kalungkutan, napapansin ko yung sarili ko na lagi ako natutulog. Parang gusto kong, ayoko ng tenga. Gusto ko pag trabaho, tutulog, tapos haba ng tulog ulit, tapos trabaho na kagad. Kasi yung trabaho, occupied yung utak ko. Tapos kapag tenga ako, wala na ako sa trabaho, doon mas lalong pumapasok yung mga kung ano-anong shit sa utak ko. So, yung Stardew Valley kasi kaya siya nakatulong kasi ang bilis ng oras doon. Makikita mo agad yung progress mo. Kung magtatanim ka kinabukasan or kung ilang days man, may tutubo, may aanihin ka. Tapos kita mo yung transition ng season. So, parang iba yung oras doon sa game and meron siyang instant reward
conforme dun sa kung anong gagawin mo. Kunwari, yun nga, magtatanim ka, meron kang aanihin, magmimina ka, meron kang pwedeng magpagawa ng bahay, ganyan, at kung anong shit. Tapos, meron siyang gameplay loop na nakaka-addict. Tapos, hindi mo na namamalayan yung oras na, putang na, 5 hours na pala ako naglalaro. Yung ganun. So, yun yung low-hanging fruit na sagot ko palagi sa tanong na yan, Stardew Valley. Pero, paulit-ulit na ako kasi I think lagi ko siya nababanggit. I think much better na kayo naman yung mag-share. Umpisan muna natin siguro kay Dar, tapos last ka na, Tommy, mag-share. Dahil topic mo yan. Hindi ko alam kung ano yung lore or ano yung parang pinagmulan ng topic mo na yan. Pero curious din muna ako malaman. Ikaw, Dar, anong sagot mo dun sa sa topic ni Tommy? Ako frustrated creative. Kasi ako. I mean, Okay. gusto ko yung mga bagay na maganda sa mata. Alam mo yon yung kapag nag-create ng mga bagay. So, Animal Crossing, New Horizons, talaga. At saka yung time kasi na yun, pandemic di ba? Oo. Kung na-release siya. Oo. So, parang parang lahat naman tayo depressed. Feeling ko may at some point anxiety ka that time. So, ayun, Animal Crossing New Horizons. Compared sa Stardew Valley, yung Animal Crossing, siya? Yung oras niya, yung oras mo sa araw na yun. So, kung 7 p.m. ngayon, 7 p.m. sa Animal Crossing. Pero, tumagal ako doon kasi may option ka mag-time travel eh. So, papalitan mo yung date sa Switch mo to kapag tapos mo na lahat kasi ng mga bagay sa Animal Crossing, may limit. So, makakabili ka lang sa shop ng kung ano lang yung available today. Para ganun. Sa Nook's Cranny, may shop doon na Nook's Cranny. Tapos, kung ano lang available today na limang, nakalimutan ko na kung ilan, 6 ata, na items. Yun lang yung mabibili mo today. Magbabago yun bukas. So, may 6 ka. So, ang gagawin mo, magta-time travel ka. Kukunin mo yung kinabukasan na item na 5. Parang ganun. Tapos doon ako tumagal. Doon ako talaga, as in, hindi naman sa pagbili ng mga items, pero yung tatagal ako kasi kailangan kong kunin lahat ng item para mapag-design ako ng mga bagay. Kasi ang hirap nung onti lang yung gamit mo, di ba? Tapos sobrang naiingit ako sa mga ang tawag doon. Kasi nag-explore ako ng mga design sa Pinterest at sa YouTube. Sobrang naiingit ako pag sobrang galing nila mag-design. Tapos na-try ko mag-emulate ng ganun sa sarili kong island na, sige, lagyan natin ng theme yung island ko. Parang ganun. Hard time ba? Sabi ko oo, kasi share ko ba to? Pero kasi basta yung time na yon na may time doon sa timeline sa pandemic na na-diagnose ako ng depression. So I would say na yun, na-save ako ng Animal Crossing New Horizons. Kasi parang sinabi rin na nung doktor doon na yung time ng pandemic, meron kang mas marami kang oras sa sarili mo mag-isip. Kumbaga. Kaya mas prone ka to depression. Yeah. Animal Crossing New Horizons. So, ang ganda ng sound ng dagat. Yun talaga yung ko doon. Yung sa Animal Crossing, kasi nabanggit rin to ni Ace nung nag-record kami ng podcast, Bring Your Own Topic din. Nabanggit rin niya yan yung time travel. Yung time travel ba, design talaga siya as gameplay mechanic nung game or parang way lang siya to spoof yung oras doon sa game? O parang intended ba talaga ng developers na okay, parang dayain yung oras ng Switch mo para mag-correlate, magkaroon ng epekto doon sa game mismo or sariling discovery nyo lang. Nga natin to para parang quote-unquote mag-time travel tayo doon sa game. Feeling ko lang, hindi ko nasa-research. Pero feeling ko, hindi na pinigilan ng developer. Kasi nung una, kung paano siya laruin dapat, feeling ko, everyday talaga.
Kailangan everyday naglalaro ka. Ginagawa mo yung everyday na event na mangyayari or yung mga limit everyday. Kasi parang ang intention ng game is laro mo siya talaga araw-araw para ma-feel mo yung progression ng everyday. Pero yung hindi na pinigilan ng developers yung time travel para kasi ewan ko, yung time rin na yun kasi pandemic eh. So Totoo. naisip ko na kailangan to ng mga tao eh. I mean, gusto nila laruin ng tuloy-tuloy yung Animal Crossing. So, ayun, parang, hindi, wag na natin silang pigilan. Parang, bigyan natin sila ng option na mag-time travel para ma-feel nila yung progression on their own. Pero, may option pa rin silang laruin yun ng everyday. Parang cheat siya eh, no? Nung nagkaroon ka ng session, okay lang ba mag-follow pa ang question dun sa sa shinare mo? Sige, kung kung kaya ko hindi mo, sagutin. kung kaya mo lang sagutin, and yung okay ka lang sagutin. Nagkaroon ba kayo ng discussion na related din doon sa Animal Crossing? Or parang na-bring up mo ba yun na Meron bang mga ganun sa session na ano yung mga pwede mong gawin to help you doon sa current na sitwasyon mo or nakaramdam mo that time? Or it's more on di ko alam kasi baka pwedeng yung nagsa-session sa'yo is hindi rin naman talaga gamer, so baka wala rin siyang idea about it. Pero curious lang ako malaman kung meron bang mga ganun na nakaka-relate and parang gets yung epekto na pwedeng makatulong yung video game. Kung yung nabigay mo na example, Animal Crossing. Wala eh. Kasi hindi ko na-share sa kanya naglalaro ako yun talaga. Kasi hindi ko na-feel na kailangan kong i-share yung gano'n. Pero ang naalala ko doon is kailangan ko lumabas. Yun talaga yung sinasabi niya. Kailangan ko magpa-araw. Iba kasi yung feeling na nasa loob ka daw ng tas madilim. Kasi usually kapag naglalaro ako, madilim talaga. Gusto ko yung madilim. Para yung liwanag lang ng screen yung kita ko. So, sobrang kita ko yung mga bagay. Sarili ko nga. Hindi ka nag-rebut doon sa kausap mo na paano ko lalabas? Wala akong quarantine pass. Parang ganun. Yeah, hindi naman. Wala ko meron. Kaya buksan yung mga pinta. Ano mo yun? Yung mga ganong lang. Gets naman. Araw. Kaliwanag. Vitamin E. Hindi ba di? Ayun. Di ba? Hindi ko alam. Ibang vitamin D yung alam ko. Uy! Uy! Wow! Wow! Hold up. Just the tip. may sex life ka ba nun? Dahil nung pandemic? Siyempre wala. Bawal. Naka-vaccine ka na ba? Siyempre, kailangan mong tatanong yun, di ba? Oo, di ba? Kailangan magpabakuna. Mahalagang bakuna. Di ba, Tommy? Oo naman. Ibang bakuna yung gusto ni Tommy. Uy! Grabe siya. Lala. Nice. Ikaw, Tommy, anong pinanggalingan na itong topic mo? Hindi kasi, noong 2025, ang dami kasi debunk sheets na nangyari din sa akin. So parang, naisip ko lang, ano nga ba? Parang naisip ko lang na parang gano'n na, ano bang game na nakapag-lift up din sa akin noong 2025. Ayun. Ano yung sa'yo? Ano ba? Sa akin, Strays. Strays talaga. Ano yun? Yung pusa. Wala kasing S yun. Wala kasing S yun. Wala S yun. Dami naman yun. Stray yun. Stray siya. Okay. Kasi parang feeling ko kasama ko pa rin sila eh. Kasi di ba nagsimatayan yung mga alaga ko before. Kaya parang sabi ko, kasama ko pa rin sila kahit nasa dito lang sa video game lang. Nakakayak din yung ending nun eh, no? Parang... Oo, nakakayak din. Nakatulong ba sa'yo yun yung ending nun? Parang mas... Expectation ko rin cozy game yung sasabihin niya eh. Kasi cozy game yung nabigay natin. Tapos usual na nilalaro ni Tommy.
Cozy game. Hindi kayo nag-expect. Oo, sige. Tsaka ano, tag down yung Farmville. Ano yung Farmville sa FB? Alam mo Ay, yun? meron pa ba siya? Oo, Meron pa siya. ba? Hindi, wala na siya. Pero hindi pa, Mm. hindi 2025 to. Before, nung nag-away kami ng ate ko. Mm. Kasi ganito yan. Nagkasagutan kami. Alam mo yung time na parang nakasabi ng nanay ko, oh, ito na kutsilyo, magpatayan kayo. Parang ganun, umabot sa point na ganun. Tapos lumabas ako ng bahay. Tapos bigla ako nag-Farmville. 3 oras ako nag-Farmville. Sa piso na. Na-save yung, Ganun. na-save yung life mo kasi gusto kong saksakin ng ate mo. Literal. Kami. Ang babaw lang, pero nagkakasagutan kami ng ate ko. Pero yun, nung umuwi na ako ng bahay, nagkabatid na ako nag-sorry, ganyan. Visit mo yung farm ko. Ginano mo siya. Ikaw yung Ito tayo, inspiration hindi nun. mga... Meron akong isa, habang sumasagot kayo, nag-iisip kasi ako ng ibang sagot na, kasi parang low hanging fruit talaga yung ano, yung Stardew Valley for me, tas lagi ko rin naman siyang nababanggit. Kung 2025, I think Dredge yung sa akin. Nasabi ko na rin naman yun sa PUB. Categorized din siya as PUB, pero yung vibe niya kasi hindi naman talaga parang cozy. Kumbaga perfect game lang talaga siya na nalaro ko that specific moment nung namatay yung pusa ng airmats ko. And kasi first time ko yun eh. Tapos yung I think sa mga ganitong pangyayari pag namamatayan tayo ng pusa, ng aso, kung ano man mahal sa buhay, laging napag-uusapan yung di ba, yung pagluluksa, yung grief. Tapos kung how to move on, ganyan, tapos yung stages ng grief, right? Hindi ko alam kung nasa stages of grief yung yung regrets. Wala yata, di ba? Kasama siya. Kasama Kasama ba siya? siya. Ano siya doon? Pang-ilan. Level pa. Hindi ko alam. Alam ko kasama siya. Kasi grief, tapos regrets, tapos anger. May anger pa nga siya. Google natin Alam ko, Basher. 5 stages Feeling of ko. grief. Yan. 5 Ang talaga. sabi dito, wait lang. Denial, anger, bargaining, In denial. depression, acceptance. Saan yung Wala. doon? Wala pala. Yung Nasaan? regrets. Wala eh. Wala pala. Hindi ko alam kung saan Sige, siya wala. papasok. Hindi ko alam kung saan siya papasok dito sa 5 dito. Pero yung sa akin kasi, kaya yung regrets yung parang pinaka nahirapan ako maliban dun sa pag-move on. Kasi parang ang dami kong pwedeng gawin kasi hindi ko nagawa nung time na yun. Parang example is, syempre, dahil hindi naman ako maalam din sa pusa, nagtatanong ako kay Bonmo, nagtatanong ako sa'yo, nag-research ako. Baka, hindi, obserbahan lang natin, ganyan. Baka, ganyan. Yung, ang tawag dito, bibigyan mo muna ng mabilisang lunas muna, pansamantala, parang ganyan, tapos obserbahan, ganyan, tapos tsaka natin, ganyan. Tapos, pag naalala ko siya na, nahirap parang parang pag binabalikan ko, tawag dito, hirap na pala siya doon, tapos ang solution ko is, or ang suggestion ko is, obserbahan lang muna. Yung mga ganong shit. Tapos parang, syempre wala rin pera, ganyan. Ang nangyari, nung nagkaroon na ako ng pera, alam mo yung sakit na, yung pera na dapat nakapagligtas sa kanya, nagamit ko lang dun sa pang-cremate dun sa pusa. Kasi wala na akong magagawa eh. Na parang, ang sayang lang nung ganung pagkakataon. Pero wala eh. Hindi ko naman din ginusto yun. Hindi namin ginusto yun. Pero wala. Hirap yung mga ganung shit. Tapos, alam mo ba, sige. Hindi, parang last na. Nag-leave kasi ako nun sa trabaho. Tapos, habang nag-leave ako, habang nagme-message ako dun sa boss ko, boss, hindi ko po kayang pumasok, na matayan po kasi kami ng pusa. Tapos meron pa akong disclaimer. Kasi nga, parang naging din ako na baka hindi kasi gets, or baka meron kasing tao na hindi gets yung ganung pangyayari. So meron akong disclaimer sa dulo nung message ko dun sa boss ko na, boss, alam ko baka hindi po gets nyo or hindi gets ng management, pero
um, hindi ko po talaga kaya kasi talaga yung pumasok muna or hindi ko kaya mag-function, parang ganyan. Tapos natuwa lang din ako dun sa sagot niya, sabi sa akin ng boss ko, no, 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 hindi yan, wag mong isipin yan, parang gets kita kasi parang hindi siya pusa lang, parang gano'n yung sabi ng boss Oo. ko. So, take your leave, balik ka pag okay ka na, parang gano'n. So, natuwa lang din ako dun sa, considering, kasi parang feeling ko pag matanda, yung mga ganun, tas pag matanda yung boss mo, parang tas hindi gets yung ganung Oo. side ng humanity na part ng family member yung hayop o yung pusa. Feeling ko hindi nila magigets yun eh. Parang feeling ko minsan, hindi ko alam kung judgmental ako, pero baka kasi hindi nila i-accept yan as an excuse na parang kunwari, bereavement, magbe-bereavement ka ba Oo. tapos allowed ba yon sa company? Parang ganyan. Pero inalaw ako nung boss ko. So super thankful ako that time. Kaya naging okay din yung pag-leave ko nun. But anyway, ano yung sasabihin mo, Tommy? Sorry, ang daldal ko. Kasi may nangyari na rin sa'min before na gano'n, si Chins Boy, namatay siya. Parang nandun yung regrets na parang pina-vet namin siya isang beses tapos alam mo yun, kasi meron siyang parang UTI, meron siyang nagka-UTI siya. Mm. Tapos ang ginawa namin, pinapakain pa rin namin ng dry food. 'Di ba bawal sa pusa yung dry food Mm. kapag may UTI, kasi masyadong maalat yun. Yung parang alam mo yun, yung regrets na dapat pina-vet na lang namin, ganyan. Mm. Tapos dapat pina-check-up namin ulit. Alam mo yung parang ta's yun, nag-leave din ako nung time na yun nung namatay. Namatay na rin si James Boy, ilang araw lang after i-vet. So, parang nandun din yung regrets na sana pina-check-up, pinakain ng Mm. ng wet food, mga ganyan. Love na love ko Sisihin mo pa din yung man. sarili mo, na may din parang kasalanan rin natin eh. May Oo. ganun eh. Kahit sabihin ng friends natin na let's say, hindi mo naman ginusto yan or ginawa mo naman yung best mo, naramdaman naman ng pusa mo yung Oo. na mahal natin sila, hindi yun yung Nandun pa rin reality. yung regret, eh. Oo. Ang reality is nagkamali tayo. Merong maling judgment sa atin. Kaya nangyari Mm. yun. I May think yun fault yung pa rin. reality eh. Oo. Parang feeling ko, hindi rin healthy na isang tabi yon na nagkamali tayo na Mm. hindi naman para maging too hard tayo sa sarili natin, Sarili. pero at least para kapag hindi natin kinalimutan yung part na yon, hindi na natin gawin sa mga susunod. Kasi pag, 'di ba, parang feeling Mm. ko hindi naman para sisihin yung sarili, pero tandaan na just nagkamali ka kaya nangyari yan. Part ka nung pangyayari na yun. Ang wala ka nang magagawa, hindi mo na mababalik yung buhay. Move forward. Huwag mo na ulitin yun. Oo. Yun. Yun din, tsaka Namatayan ka yung na ba, sa Gar? mga Sorry. grabe tanong mo, Jazz. Mali. Sorry. Tsaka yung 'di ba namatay Mm. din yung mga alaga ko ng marami, yung mga Yung sunod-sunod na ng last last year, oo. year. Mm. Ayun, pina-vet ko na kaagad si Bebo. Nung Mm. medyo naglalaway siya, nagdo-drool, yung parang nag-iipil lang, kaya yun. Naging okey na siya ngayon. Pina-vet ko Mahirap din eh. kaagad. Kasi medyo na-trauma din ako, eh. Nakakatrauma talaga yun. Ilan yung sa'yo? 5? 6 yung 6? namatay, Ina. sunod-sunod. May mga point na hindi na ako iyak lang ako ng iyak buong maghapon, ta's di ako lumalabas ng kwarto, Mm. yun. Ang pinaka, pag inaalala ko yung nangyari dun sa pusa ni Mama, ang pinaka naiiyak ako is yung nung tumawag sa akin si Mama na na umiiyak siya. Na Mm. parang sinisisi niya din yung sarili niya. Yung parang kasalanan ko to na ganyan, hindi ko na kasi parang akala ko kasi magiging okay siya, ganyan, sana pala ganyan, sana pala ganun. I think dun ako nawasak. Tapos hindi pa naman ako marunong mag-console ng tao. Marunong ba kayo mag-console ng tao? Hindi. Ako rin hindi. Hindi ko Ako alam marunong yun. ako. Hindi ako marunong eh. Yung parang hindi ko alam kung ano yung right words to say. Same. Oo. Parang ang nasabi ko na lang yata kay Mama doon na hindi mo kasalanan yun, Ma. Kasalanan ko yun kasi ako yung nagsabi sa'yo. Ginanon ko na lang. Parang yun lang yung unang pumasok sa isip ko kasi
Siya yung nagtatanong sa akin tapos ako yung nagsabi na ano na obserbahan lang muna, ganyan. Ang ganun. Ay, nako. Video games, the best. Pero nakakatawa yung Stray. Yung Stray kasi isa pa lang pusa ako yan si Maya. Tapos shoutout kay tandang-tanda ko yan si Sands. Parang yung Stray kasi that time naging available sa PS Plus. Parang pag meron kang subscription sa PS Plus, malalaro mo siya day one. Binigyan ako ni Sands ng pang-subscribe for 1 year. Parang ganun. Tapos ang nakakatawa pa doon kung tama yung memory ko, parang frame niya yung pagbigay sa akin ng PS Plus as parang gift kay Miyaka. Parang ganun. Wow. Para kasi meron akong tapos nung nakapag-subscribe na ako, meron akong video nung bata pa si Miyaka, naglalaro ko ng Stray tapos nanonood lang siya dun nakatabi ko siya sa sofa. Nung pa siya, nung mahinhin pa siya, nung hindi niya pa ako kinombo. Kinombo kasi ako ng putang ina. Winulbi rin yung binti ko. Kaliko? Yun yung kaliko, di ba? Yun Miyaka. yung OG. Yun yung OG ko Yung OG na kaliko. na pusa. Yun. Cute din Nagkaroon eh. ka ba ng alaga, Dar? Nung nasa family pa ako, meron kaming aso na sama ko pa yung family. May aso kami, beef. Ay, hanggang ngayon pala meron. Iba na lang. Yung dati naming aso nung high school ako, hindi ko alam yung breed pero kulay white siya na, hindi siya aspin hindi. Kasi kapag aspin, di ba manipis yung yung Limbs. balahibo. Ayun, balahibo. Yung balahibo. Yung aso na yun parang white na makapal yung balahibo. Pero hindi siya golden retriever, di rin siya husky. Hindi ko lang alam talaga yung breed. Pero yun. Yung naalala ko doon, kapag umuwi ako ng high school ako, mga first year ako, nagpapahabol ako sa kanya. Tapos, kinakagat niya yung medyas ko. Tapos, yung alam mo yung naglalaro aso na gusto niyang hilahin yung medyas. Sabi ganun. Tapos, ang nangyayari, nabubutas yung medyas ko, pero ini-ignore ko lang. Kaya kapag sinusot ko, lumalabas yung daliri ko. Yun yung naalala ko. Mga specific nung Sorry, kaya pumasok ko na ng alaga, memory ng alaga. Tapos ano pangalan niyan ng aso niyo na yun? Lay. Kasi actually alam ko basketball player yun. Kasi kuya ko yung nagpangalan nun. Lay Nash ata. May Nash na something. Basta Steve Nash. Tapos yun, para ata, di ko sure. Basta gusto niyang ipangalan gusto niyang lagyan ng apelido na Nash dahil sa basketball player. That's Lay Nash. Pero Lay lang yung tawag sa kanya. Hindi ka na binubuo. Tapos yung aso ngayon, iba na eh. Nagkaroon din kami ng Shih Tzu after nun. Pero yung aso na yun, nawala siya kasi, actually hindi siya nawala. Binigay siya sa iba kasi nagkaroon ng baby dun sa yung mahirap no pag yung ganong klaseng decision no. Wala no choice talaga. Sobrang nasad ako nung high school ako na nasaan na siya? But siya yung priority, ba't yung baby yun na yun? Joke lang. Pero yun, parang kasi talaga ng baby yun. Parang kapag iniisip ko nung tumanda na ako, ano kayang na-feel niya na pinamigay siya? Holy shit. Wala lang. Naisip ko lang yun. Nung tumanda na ako. Kasi nung bata ako, parang nalungkot lang ako na wala na siya. Hindi ko na in-explore kung ano yung naisip niya. Kasi diba, ang loyal ng aso na yun, ang talino pa. Hindi ko sure kung ilang taon na siya. Pero ang talino nun, kasi yung bahay namin, kailangan na umakyat ka sa hagdan para makapunta sa bahay namin. So may hagdan before ka dun sa main room, parang ganun. Siya, alam niya na bawal siyang umihi tsaka tamae dun sa bahay. So bababa siya lalabas siya talaga sa street, tapos dun siya tatae. Ganun. Hindi man siya uutusan. Hindi mo na siya ibababa talaga para tamae, parang ganun. Bumababa siya kusa. Alam niya na. Talino kasi yung mga Shih Tzu namin, tsaka yung pag, hindi ganun. Hindi, dun sa tumatay talaga sila dun sa, parang lilinisin mo na. Anyway, yun. Ang hirap ng ganyan. Meron akong moment na ganyan eh. Hindi ko alam kung na-share
ko sa inyo yun, pero I think baka na-share ko yun kay Bonbon. May moment sa akin na parang gusto ko sanang ipaampon yung Pa-adapt. buong pusa. Oo, ipa-adapt. Kasi hindi ko na kaya, nahirapan na ako. Parang feeling ko, mas magiging okay yung buhay nila kapag na iba yung mag-aalaga. Kasi unang-una, feeling ko hindi talaga ako designed mag-alaga. Parang hindi kasi ako ganun feeling ko. Ewan ko. Tapos parang feeling ko na yung financial needs rin baka hindi ko na nabibigay pati yung time ganyan. Tapos hindi rin parang sabi ko hindi sige. Kayanin na lang natin dito, tayo-tayo na lang baka ganun baka kasi hindi rin I mean, hindi ko Ang alam hirap kung din anong mangyari pag pina-adapt eh. ang hirap din kasi mag-let go, lalo na kapag matagal mo na nakasama yung pusa, 'di Mm, ba? Yung mga alaga mo, ang hirap din mag-let go. ito. Kasi siyempre kasama mo araw-araw, 'di ba? Yun Anyway, lang. I think kailangan natin mag-move on sa mas masaya. Sana masaya yung topic ni Dar. Hindi ko alam. Sorry na! Sorry. Actually, yung topic ko feeling ko yun na yung sagot ni Tom. Kasi ang topic ko, hindi ko na bibigyan ng Kasi naisip ko, dalawa kayong cat lovers. So, ang topic ko is mga pusa sa video games na tingin yung iconic. Nasabi niya na yung Stray. So, feeling ko yun yung kanya eh. Pero baguhin mo iyo. Ako muna, sige. Ako muna sasagot Yung sa akin, si Meowth. Yan Sa si Meowth. Pokemon. Kasi, ang iconic niya kasi, ewan ko, kasi actually mas iconic siya sa anime kaysa sa video games. Sa anime kasi, nagsasalita siya lang yung Pokemon na nakapagsalita. Tapos, naalala ko memory ko nung high school, nung meron pa ring Pokemon sa GMA na tinagalog yung kasi 'di ba meron sa Team Rocket merong parang pag dumadating sila meron silang spiel before labanan si Ash, parang ganun. Tapos yun, yung spiel ni Meowth sa English is Meowth, that's right. Nandun siya. Sa Tagalog, Meowth, tama yun. Oh, literal. Iconic dun sa akin. No? Google Translate. Nagulat ako kasi nung elementary sa Cartoon Network, yeah, that's right. Yun yung narinig mo talaga. Pero nung high school ako, tapos nagkaroon ng Pokemon sa GFA, medyo natawa ako na-amaze na, nga no, tama yun nga English na. Anyway, yun. Meowth. Pero yung isa pang video game side ni Meowth na sobrang na-amaze ako is yung variants niya. Kasi di ba may variants ba siya? Oo. May dalawa siyang extra variant. So si Meowth, meron siyang isang kulay black tapos parang isang kulay brown na Meowth. Okay. Kapag sinearch niyo yung Meowth variants, si Meowth kasi sa Pokemon normal type lang siya. So Okay. Basta normal type. As in, Meowth, pusa lang talaga siya. May coin siya sa noo na based sa Maneki-Neko ba yun? Yung gumagana na pusa. Parang ang kwento ng mga variants, maganda rin yung lore nila. Yung unang variant, yung Alolan Meowth, kapag sinearch yung kulay, black siya na parang may pagkamayabang, ganun. Okay. Parang nang mamata ng Meowth. Tama. Nang mamata ng Meowth. Kasi Black talaga. dinala yung normal na Meowth sa Alola, sa islands na puro mayaman yung Tapos yun, nag-evolve siya into parang mayabang na Meowth. Kasi nga, royalty yung may-ari ng Meowth na yun. Tapos yung isang Meowth naman na variant is yung steel type na variant na warrior na Meowth. So kapag sinearch niyo yun, mukha siyang rugged na may beard na Meowth. Gets. Ang cute So kasi ang kwento naman nun, dinala yung normal na Meowth ng mga Vikings. Kaya siya naging warrior na Meowth. Isipin mo yung mga Vikings pala may pusa. So pala Meron ako nakikita sa TikTok na Meron ako nakikita sa TikTok, di ko alam kung totoo yun, yung parang magpapatugtog sila ng Egyptian song kung ma-activate yung pusa
Kung makaka-remember nila yung pinagmulan nila ano Yeah, dati sa mga meron ganun na ano na trend sa TikTok. Ang evolution ng Meowth, ano 'di ba? Persian. Ah ba? Oo, Persian. Persian. Kaya rin siguro, ewan ko, hula ko lang, kaya rin siguro dinala yung Meowth sa Alolan region for royalty. Kasi feeling ko yung Persian, pang ano talaga siya eh. Pang mayaman. Cleopatra. Royalty. Oo. Oo. Pang royalty. Pero pag naging Persian na sila, hindi na sila nakakapagsalita, 'di ba? Hindi ko sure kay Meowth na ano. Pero yung kwento ng Meowth na nakapagsalita, tinrain niya yung sarili niya magsalita eh. Sa anime. Hindi talaga May nakapagsalita yung mga Meowth. Ah, So, yun. okay. Tinrain Pala niya. yun. So, yun yung alam ko yung kwento Alam niyo yung Ba't niya ba tinrain? seashells by the seashore. Alam ko yun yung Oo. training ano niya eh. Training price niya. Oo nga. Yun yung IELTS niya. Tapos nag-train siya Palit magsalita na. para sa babaeng Meowth, alam ko eh. Okay. Para sa babaeng Meowth. Tapos, hindi ko na alam yung buong ano. Ang alam ko, nagkagusto yung babaeng Meowth sa Persian. Wala din pala. Yun yung kwento no, sa anime. Tapos Oo, hindi siya naman pala gusto. si Meowth. Hindi siya nagustuhan, no? Syempre, Hindi siya nagustuhan. broken Ayun, hearted. naalala ko. Ayun yung akin. Oo, Di ba, naman ang dali lang ng topic ko. Nice. Okay. Meron ako na ano, na unang pumasok sa isip ko, pero hindi siya ano eh. Feeling ko pasok pa rin siya bilang pusa. Pero kasi yung itsura niya is parang designed as magmukhang pusa. Pero ang totoong ano niya is dragon. Sa medyo spoiler siya, pero I think okay, matagal na yung game. Sa Lunar Silver Star Story Complete si Nal. Meron kasi doon companion yung bida si Alex na lumilipad na mukhang pusa. Yung pala yun. Mm-mm. Tapos ang totoo pala siyang dragon, magta-transform siya. Pero syempre nung bata ako, tinitingnan ko siya as pusa. Pero ako kasi wala akong ano eh, parang late bloomer ako sa ano sa pusa. Parang before ano, hindi naman hater, hindi rin naman I don't consider na parang masamang tao ako sa kanila. Pero wala talaga akong trip talaga sa pusa. Parang ganyan. Nung time na nag-decide ako na gusto ko magkaroon ng alaga, pinili ko lang talaga yung pusa kasi sabi nila ano, Maintenance. low maintenance, yung parang ganyan. Ayoko kasi nung clingy, parang ganyan. Gusto ko yung parang pwede kami mag-exist sa isang room na may sarili kaming ano, ganap. Anong gusto mong gawin dyan? May sarili kaming mundo, parang ganun. Pero parang feeling ko hindi kasi depende pa rin talaga sa personality ng pusa. May pusang clingy kasi. Oo, totoo. Pero sa video games yan yung sa akin sinal yung ano, yung parang bibigay ko na sagot dahil nga companion ganyan. Tapos madaldal pa yung pusa na yun, yung character na yun dun sa ano sa game, tapos medyo may pagka-naughty rin ganyan. Pero mag-isip ako ng iba, baka meron pa akong mahugot. Ikaw muna, Tommy. Meron ka bang ibang sagot maliban dun sa Stray? Ano, sa SDV, sa Stardew. Kasi parang ibubuhatin mo lang siya tapos mayroong heart. 'Di ba? Oo. Kapag inano mo, ginanyan mo, ang cute lang. Tapos yun, magiging friends kayo. Parang ganyan. Magiging friends kayo after ilang hearts, 10 hearts. Tapos friends na kayong dalawa. Tapos bibigyan ka ng gift. Ano bibigay yun ng gift? Nagbibigay ng gift yun. Kunyari, hipon, mga seashells, mga gano'n. Ano palang ganun yun? Yun. Cute lang. Kasi aso yung akin dun eh. Pwede bang multiple ano yun? Pwedeng multiple bingin ka kay Marnie. Bili ka kay Marnie ng pusa. 3 nga pusa ko dun, magiging 4 na. Ano pangalan? Tebogok yun. Negi. Ano bang etymology ng Tebogok? Ano sang galing yung Oo nga, ano ba wait, ano muna ibig sabihin ng Tebogok? ano ba yan? Kasi di ba si Tebogok puti? So Tepu, yun yung parang pinaligtad na puti, Tepu. Tapos ito XX ko. Tebogok na lang pangalan natin dyan, Bugok naman. Ito yun, siya na nagpangalan Tebogok. Bogok. Matanda na rin kasi si Tebogok. Naalala mo yung ex mo pag naano mo sa Tebogok? Hindi, ba't ko maalala yun?
Hindi ah. Tebok. Meron akong nilalaro ngayon, Dar, tsaka Tommy, yung nalaro to ni, ni Tito Tidge dun sa, sa Project Ubus Backlogs natin, yung A Space for the Unbound. Marami dong mga pusa. And, part siya ng achievement, yata, tsaka ng trophy na kailangan mong ipet lahat ng pusa sa buong lugar. Tapos, pag napet mo na lahat, hindi ko pa nakakuha pero parang I would assume na merong isang pusa na lalabas. Kasi pangalan ng trophy is something na kailangan mong ipet yung fluffiest parang cat yata, parang ganyan. Dun sa game. Tapos para lumabas yung pusa na yun, kailangan mapet mo muna lahat ng lahat ng pusa. Tapos ang nakakatawa doon sa nilalaro ko ngayon na Space for the Unbound. Yung mga pusa, meron silang isang portion doon, sa isang chapter wherein parang pag may hinahanap ka, meron isang section doon na parang meron kang magiging companion na pusa. Tapos meron kayong mga hahanapin na items. Tapos, syempre, siya yung parang leader nung pusa. Ang pangalan niya Admiral. Shoutout sa'yo, RD. Admiral yung pangalan ng pusa na yun. Yung parang pinaka-leader na sinave mo. Kasi meron doon, sasave mo siya, gagawan mo siya ng bahay, bigyan mo siya ng pagkain, baka ganyan. Tapos, yung isang portion doon na meron kang mga items na kailangan makuha. Siya, para siyang hive mind. Kung tutuusin, kumaga parang may iba't ibang pusa na lalapit sa'yo tapos parang sasabihin niya kung saan mo makikita yung item na hinahanap mo. Parang ganun. So, parang ang nangyayari is dahil stray cats sila yung may alam nung lahat ng nangyayari dun Item. sa area Oo, ng alam game. nila, oo. Alam nila. So, Yes. kung meron kang hahanapin, yun, sila yung nagbibigay ng clue na okay, yung hinahanap mo na item, dito mo makukuha, ganyan, dito mo makikita, ganun. May ganung portion dun sa game, tapos nakakatawa lang. Tapos, meron dito kasi naalala niyo, super tangent lang nito, and baka hindi makarelate yung wala sa GC, pero naalala niyo yung nag-share ako before ng parang, tawag dito? Ang tawag doon yung pag merong doppelganger? May doppelganger yung pusa ako. Oo. Oo. Ano pala yun, na-debunk ko na yun kasi meron palang pusa dito na kamukhang kamukha ni Kaiju. Na, anong tawag yung tilapia din? Na pumupunta dito. Parang tas parang dalawa yata sila. Merong isang tuxedo na pusa. Tapos meron ding tilapia na pusa. So I think yun. Kasi lagi silang pumupunta dito. Meron time na nag-on-site ako. Tapos, umuwi ako ng mas maaga. Usually kasi pag nag-on-site ako, yung, hindi naman nakikinig yung mga boss ko dito tsaka mga katrabaho ko. Di ba? Kung mag-out ako ng uwi ako ng alas 5. Pero ang out ko pa alas 7. Kumbaga parang kinumpute ko yung oras ng biyahe ko dun sa pag-out ko sa Para sa sakto. trabaho. Para sakto. Pero pag umuwi ako, hindi na pa uwi ako dito ng mas maaga. Pag uwi ko dito mismo sa kwarto ko, may bintana dito. Tapos pag sa labas ka, pagpapasok ka sa bahay, syempre makikita mo yung bintana. May nakita ko yung puso nandito sa bintana, tapos parang kinakausap yung parang hindi ko alam kung nanliligaw o ano. Kasi sa loob ng kwarto ko nandito si Zengi tsaka si Jollycourt, tapos may pusa dito sa bintana. Hindi ko alam kung paano nakapunta dito, pero syempre pusa sila. Meron silang way para makakit dito sa So, I think yun na-debunk na yun yung doppelganger na pusa. Para dun sa may mga walang idea, sorry, bigyan ko kayo ng context. Kasi merong time na parang nag-yosi ako, tapos akala, merong pusa na kamukha ng pusa ako na tumalon sa bintana ng CR. Tapos pagkatalon ng pusa na yun sa bintana, akala ko si Kaiju yun. Kasi paglingin ko sa kanan ko, nandun si Kaiju. So parang akala ko, siya yun mismo. Ayun. Parang ganun. Pero ibang pusa pala siya. So, yun. Magkakamukha kasi mga pusa na basta magkakakulay. Lalo na pag tilapia, wala akong identifier sa kanila. Meron akong 2 pusa dito. Hindi ko na nga alam kung sino yung totoong Kaiju dun eh. Kaiju tsaka si B2. B2 yung pangalan ng isa. Kaya hindi ko na namumukhaan. Kasi yung isang pusa na tilapia kasi, na? Dami mo ng alaga. Ilan ba alaga mo na ngayon? 7 to eh. Dami na nga. Kasi yung 2 kasi yung nakakulong. Yung isa, nakakulong siya kasi hindi ko pa siya napapakapon.
So, baka siya na lang yung nag-iisang barako dito na na hindi pa napapakapon. Pero pag lilipat kasi ako ng lilipat ako ng Taguig. Nagpapagawa pa ako ng catio para Mm. malipat ko sila doon. Mas maliit kasi yung space doon sa Taguig. Pero, yun. Ninaisip Okay ka na pa dun akong sa topic. isa. Sige ko. Yung Paliko. Paliko ba? Oo nga. Usa Ang yun, di cute ba? nun, no? Sa Monster Hunter, Oo. oo. Tapos sa editable yun di ba? Tama ba? Oo, Mm. na-edit siya. Kaya mong gawing, kapag gumawa ka ng character, alam ko. Ay, di ko alam sa iba. Pero kapag gumawa ka ng character, ipapa-edit sa'yo yung unang Paliko. Tapos pwede mo siyang bigyan ng tenga na nakaganon or nakataas. Tapos yung buntot din, tuwa ako dun sa buntot kasi pwede siyang yung zigzag. Pwedeng naka-broken na buntot. Tapos pwede rin yung puff lang na buntot na parang sa rabbit. Wala lang, tuwa ako dun ng una. And Tsaka ang cute na kapag magluluto, di ba? Diba? Yung mga chef. Kasi parang sila dun, di ba? Nagsasalita sila. Mga Paliko. Kapag tinutulungan ka nila dun sa Monster Hunter World, yung, nalako mo ba yung world? Yung, kapag nandun ka pag may hinahan ka, pwede ka nalang tulungan, pwede yung parang sila ng trap, ng pitfall. Alam ko sa may isang Monster Hunter, nakalimutan ko lang kung anong Monster Hunter, na pwede mo siyang gamitin. Alam ko yung meron. Sa DS ata. Parang hindi, pero nung tinry ko yun, dun sa version ng Monster Hunter na yun, parang hindi siya akma sa dalawa lang kayo. Kasi tinry namin na dalawa lang kami, tapos ako yung pusa. Tapos ang hirap magbabuff lang kasi yun di ba? Pangit na bitch dun Anyway, yun yung naalala kong isa pang pusa na iconic sa video. Pero gamit na gamit yun sa akin kasi parang pag inaalala ko yung naglaro ko ng Monster Hunter World, doon lang, ano yung kalaban doon na parang kabayo na may kuryente. I think doon lang ako doon lang ako humingi ng tulong. Si Kirin. Yun. Gamit na gamit siya doon sa handle, solo player ako. Tapos ginagamit ko yung yung nagbibigay siya ng wasp para heal. Pwede mong gamitin as heal. Oo nga. Oo. Yun. Ganun ko siya ginagamit. Pero pwede rin naman siyang ibahin pwede yung item na yung gusto mo yung pag nagfa-farm ka ng mga items tapos para nagbabato siya tapos tapos pwede rin yung nagba-buff, yung magpi-play sila ng hunting horn tapos iba-buff ka nila. Iba-buff ka nila. Ang cute din ng mga animation din no? Yung pag nagfo-float sila, gumagano'n. Tsaka nagda-drums. Tsaka yung meron din silang version nung armor set, 'di ba? Pwede mo siyang damitan ng pwede mo siyang damitan. Oo. Ang angas nun, paborito ko dun sa pusa ko kahit hindi kahit meron ng mas malakas na set, ginagamit ko yung Zinogre ba yun? Ganun ba i-pronounce yan? Yung armor set niya sa palik ko. Zinogre ba yun? Basta ganun. Sinogre? Hindi ko alam. Sinogre. Baka Sinogre. Siniger. Ay, uy! Wow. Wow. Meron ka ba ba? Na to. Wala na ako maisip. Yun lang naalala ko. Ikaw, Bonbon. Ay, Bonbon tuloy. Tangina. Tawag dito. Nag-chat kasi si Norman, sorry. Tommy? Wala lang ako naisip. Yun lang. Meron kasi kaming, parang, di ba nag-anniversary yung TGS? Actually, di ko na talaga kasi naalala yan. Nag-chat lang si Lanzel, binati ako ng anniversary. Tapos parang nag-pitch ng topic si Norvin. Tapos nag-chat dito. Sabi niya, wala kasi si Bonbon. Actually, niyaya ko dun si Bonbon Kaso, nasa bundok yata siya. Ngayon. Tama ba? Hindi ko alam Nasa bundok pa siya ngayon? Parang wala naman sa bahay siya. Sa Bulacan ata yan. Natuloy ba yung simba nila, Dar? Hindi. Alam ni Tommy, di ba alam mo yun? Ito ko sa simba. Niyaya niya ako magsimba. Baka silang dalawa yun dapat magsisimba. Natuloy ba kayo? Yung dalawa. Hindi. Hindi ako nagsisimba. Bahala kayo dyan. Ay, hindi ka nagsimba? Hindi ka nag-ano? Hindi na. Tagal na. Paano kung let's say yung partner mo, sagrado?
Parang willing ka ba to, to Ayoko. adjust? Hindi. Siyempre pipiliin ko muna yung yung hindi sagrado super close-setted na Gets. Tsaka Speaking of pangit naman nun. sige. Pangit masyado yung yun, ewan ko, hindi ko alam, depende. Ano yung pangit? Ituloy mo. Oo Pangit nga, ba maniwala sa Diyos? Grabe ka, Tommy. Hindi, I mean, yung super closeted ka na parang conservative na masyado yung alam mo yun, yung parang ibabato sa yung religion, "Uy mag-ganyan ka, magsimba ka, ganyan-ganyan. Dapat magsisimba ka every Sunday, ganyan-ganyan kasi kailangan mo ganyan-ganyan." Parang ang pangit ng gano'n. May ganyan akong mindset before, lalo na dun sa girlfriend ko before na dahil parang same tayo, Tommy, hindi rin talaga ako maganon eh. Tapos ang tanong niya lang sa akin, okay sige, nirerespeto ko yung paniniwala mo, pero kapag nagkaanak tayo, anong ituturo mo sa kanya? Ituturo mo din ba yan yung ganyang paniniwala mo? Sabi sa akin. Tapos hindi ako For nakasagot. me, Hindi ko alam yung sagot doon. Putang ina, na-stun ako doon mga 5 seconds. Hindi ko talaga alam yung tamang sagot doon. Kunwari, kung meron ako paniniwala na ganito, hindi ako naniniwala sa religion, hindi ako naniniwala, o kunwari atheist ako. Yung tanong na kapag nagkaanak ka, anong ituturo mo? Explore niya. Kapag meron na siyang isip. Kung ano. Hindi nung bata. Kung Siyempre, di ba parang sa kultura natin, pag bata pa lang, alam mo yun, parang yung bata pa lang ituturo mo na, anak, mag-explore ka. Hindi kita, paano yung approach nun? Paano yung ganun? Ako hindi ko alam siguro, sa akin kasi born again kasi kami. eh. Yung since birth, ako kasi born again kasi kami. Tapos siguro ituturo ko sa kanya yung ganun. Kasi okay naman ang pagiging born again, okay naman. Kristiyano, ay yung Katoliko, hindi? Hindi, I mean, okay din naman yung turo. Hindi, okay lang lahat ng religion. Wala naman ako against dyan. Kasi, siguro pero, lumaki kasi akong born again. So, yun. Born again. Sige, ikaw na, Dar. Naisip ko kasi yung mali doon yung sa side ng Katoliko, yung pagbinyag ng bata pa. Kasi wala naman siyang choice eh. Diba? Oo. Lang agency sa sarili mo. Oo. Saka kapag dinidepict si Jesus sa hindi naman siya bininyagan ng baby pa siya. So, hindi ko alam kung sa ibang POV. Pero yun yung POV ko na bakit mo bibinyagan yung bata ng wala naman siyang choice doon. Pero feeling ko, yung take ko siguro is kapag bata pa siya, dali mo siya simbahan, sure. Okay lang naman yun eh. Open naman yung, diba, yung mga simbahan sa mga ganun. Pero, ewan ko, turo mo sa kanya kung ano yung pinupush ng religion in a way. Kung ano ba yung mga ng religion na yun. Siyempre sabihin mo rin yung may mga bad ba? Ewan ko kung tinuturo pa yung bad. Pero yung good side ng religion for sure. Ituturo yun sa kanya. And pagtanda niya, yun, pumili siya kung gusto niya. Feeling ko ganun dapat. Gets. Tapos ang isa pang challenge doon kapag ganyang approach, Catholic school ka mag-aaral, no? Yung mga ganun. Kasi ewan ko, ako Catholic school din ako nag-aaral kasi. Tapos meron akong jersey. Di ba, pag may intrams ka, pagawa kayo ng jersey, na may ganun ba kayo? Sa amin kasi pag intrams, kung first year, second year, third year, fourth year, kapagawa kayo ng jersey. Siyempre, parang sports, ganyan, basketball. Parang yun yung kadalasang uniform mo kapag yung buong whole week na yun. Parang ganyan. Tapos naka-PE kayo, ganyan. Nung second year high school ako, siyempre may mga codename yung kadalasan yung codename na parang ilalagay mo doon yung kinakul mo or let's say yung combination ng pangalan mo tsaka pangalan ng jowa mo, pangalan ng crush mo, ganyan. Tapos yung number ng jersey mo, yung favorite number nyo or yung mansa rin, yung ganyan. Tangin na yung sa akin, satanic eh. Nakalagay satanic. Talaga? Yung reference mo is satanic na satanic word o yung satanic sa Dota na satanic? Yung letter. Hindi. Kasi yung S ginawa kong Z, Zatanic. Gago. Akala ko 666. Yung nilagay mo number na. Oo, akala ko rin. Akala ko yun. Kasi yung ba makita, nandito yung jersey na yan. Dali.
Teka lang, wait lang. Wait lang. Magkwentuhan muna kayo, stretch kayo. So, sino mag-usapan natin, Toby? Wala, gagi. Wala pag-uusapan. I-edit ba to? Oo, hindi yan i-edit. Kasama to. Si gagi, kasama ba to? Oo, kasama to. Kaya nga mag-usap tayo eh. Sige, ano pag-uusapan? Kamusta ka na, Tommy? Masaya ka ba? Ngayon, okay lang. Kahit paulit-ulit. Alam mo yung parang paulit-ulit na yung ginagawa ko araw-araw. Gigising, maglinis, kakain, magtatrabaho. Okay naman. Masaya naman ako sa ganitong setup. Minsan nakaka-boring lang talaga. Ano Parang ako nakaka-boring NPC. yung paulit-ulit? Gets. Kailangan mo ng bago sa buhay. Kaya ka, Oo, parang nagde-date. oo. Ano pinag-uusapan niyo? Yung dating life ni ano. Wala. Oo, yun Oo, nga. Zatanic nga. 14. Oh. 40. Akala ko 6'6 kaya Zatanic. Akala ko ano, 666 eh. Bakit Zatanic. 40? Hindi, favorite bakit number ko yun kasi birthday ni Papa, tapos mansa ni Mama. Tsaka ni Papa, 14. Akala ko si... Akala ko yung kanta ng Silent Sanctuary. Silent Sanctuary. Ako ka rin. Akala ko Oo, rin. diba? Actually, may lore din yun, pero I don't think na, parang perfect yung itong episode for that. Hindi siya pang lore drop. Pero, Okay. pang Discord inuman na lang yan. I think. Pero, speaking of 14, yung topic ko is medyo related din sa experience ko before sa ex ko. And gusto kong iba to sa inyo. So, lagi kong parang sinasabi na online friends ko kayo. Pero biro lang naman yon kasi kinukonsider ko naman kayo na kaibigan naman talaga. Parang pang comedy relief lang yon. So, gusto ko lang ng disclaimer na walang mali siya. Walang mali siya, right? Ganyan. Ano ka lang muna yon. Pero gusto kong magkaroon tayo ng thought exercise. Kunwari, si Dar, gamer. Si Tommy, gamer. Imagine mo Tommy, imagine mo Dar, boyfriend nyo ako. Hindi ako gamer. And gusto nyo maging part ako ng hobby na yon. Anong game yung ipapalaro nyo sa akin para maging part ng relationship natin yung gaming as a hobby? Shit, ang hirap. Hindi naman to the point na let's say na parang maging hobby ko din yun, pero at least 'di ba masarap din. I think meron ding merit na let's say magiging part ng activity natin or bonding natin yung same interest. Hindi naman ibig sabihin na maging addict ka din o maging katulad din ako na hardcore gamer katulad nyo, pero at least maging part siya ng bonding natin para magets mo rin kung sakali na ano bang meron sa gaming. Kasi kunwari, imagine niyo ako na wala talaga, totally walang alam sa gaming and nakikita ko yung gaming as hobby ng pangbata, parang ganyan. So, kung sakaling ganun ako, wala akong idea sa game, boyfriend nyo ako, ano yung game na suggest mo sa akin, tapos lalaruin natin, at bakit? Sino muna? Ikaw muna. Ikaw muna. Ako kasi hindi ako mahilig sa sa multiplayer games. Hindi ako mahilig doon. Pero gusto ko siyang, kung magkakajowa man ako, gusto ko yung i-explore. Kumbaga, pwedeng i-try natin. Pero yung pinaka maano sa mata ko, kasi usually ang nakapag-attract sa akin ng mga hindi RPG na games is yung maganda sa mata. Aesthetically, para ganun. Maganda sa mata. So mas nag-resonate sa akin yung recent na Little Nightmares. Kasi yung Little Nightmares 3, mas ano siya kahit na co-op siya. Co-op pala siya. Kasi yung mga unang Little Nightmares, diba hindi? Yung Little Nightmares 3, parang dalawa kayong pwedeng dalawa yung character. So, pwedeng dalawa kayong maglaro. Tapos, aesthetically, mas nagre-resonate sa akin yung ganong medyo horror, dark vibe na multiplayer kesa yung Split Fiction tsaka, ano yung isa? It Takes Two.
It Takes Two. Yun. So yun yung ano ko. Yun yung feeling ko kasi kung magkakajowa man ako, yun yung magiging vibe namin na horror na nakakatakot na multiplayer. Feeling ko yun yung doon kami go vibe. Edit ko ng konti, Dar, kasi feeling ko valid yung sagot mo pero yung wala siya dun sa context nung tanong ko. Kaya nag-disclaimer ko na walang mali siya kung anong shit. Knowing me, ikaw yung ba? personality ko. Okay. Pero tatanggalin mo lang dun yung alam nyo sa akin bilang gamer. Yung alam nyo lang sa, kunwari, anong pagkakilala nyo sa akin. Hindi, kumbaga parang, ano yan? Hindi tao. Ako mismo. So, wala lang, curious ako malaman kung paano kayo mamaneuver dun sa alam nyo lang sa akin as a, medyo ano ba, self-centered, sorry. yung tanong ko, medyo narcissistic ba? Sorry. Di naman. For conversation Hindi sake naman. lang. For conversation, sorry, ngayon ko lang naisip, putang ina, parang napaka-narcissistic ko pala nun. Hindi ka lang guys, curious akong malaman, kunwari nga hindi ako gamer, alisin nyo yung pagkakalala niya sa akin na gamer, yung mga gusto ko, base lang dun sa kung ano man yung mga maliliit na detalye na pagkakalala niya sa akin. Sige. Ano yung Okay. isa-suggest nyo na game na feeling nyo mag-work kung sakaling gusto nyo ako maging part ng hobby nyo na gaming? Sige. Mahirap. Ako siguro, sige. Sige ba? Ako muna. Ako siguro Pop in Twin B. Alam mo yun? Yung classic lang. Ano? Pop in Twin B. Yung Twin B, di ba yun Ayun sa family computer? Yung, Oo. Oo, yung family yung shooter. computer. oh, okay. Feeling ko kasi parang since magka-age lang din man tayo halos, syempre parang nalaro mo na rin siguro yung before nung bata ka pa. So parang classic lang, ganun. Tapos madali lang siya i-maneuver, hindi siya ganun ka-complicated. Since 'di ba hindi ka pa masyadong gamer. So madali lang siya i-maneuver. Hindi ba mahirap yun? Di ba Left. medyo challenging yun? Yung Hindi. bullet hell yun? Hindi. Yun yung may di ba? Yung parang babaralin mo ng babaralin yung belt tapos nag-iiba-iba ng Mm. color. Oh, pero konti lang yung niya, yung mga pipindutin. Hindi katulad ng ibang game ngayon na parang masyado na siyang complicated. Parang classic lang. Gets. Nostalgic. Yun lang. Pwede ba akong sumagot kung magugustuhan ko yun? Hindi gamer eh. Sabi na ano mo naman sa sarili Hindi, pero mo. knowing, masyadong narcissistic talaga. Knowing myself, feeling ko hindi ko magugustuhan. Joke. Hindi, wala naman maling opinion. Yung sa'yo lang. Hindi, joke. Gago. Ang ending gets- yung naging gamer. Hindi, pero gets yung, I think, yung angulo na pinanggalingan mo na itatry mo yung kung ano yung possible na baka nakita ko nung bata ako. Parang ganun. Parang ganun. Na-experience ko. Parang ganun. Kasi parang baka hindi mag-click sa akin yung modern gaming kagad. I think. Doon sa pinanggagalingan mo, hindi ko sinasabi na tama. Pero yung angle na yun, parang gets. Okay. Nice. Ikaw, Dar. Ikaw muna. Wala akong maisip. Okay. Ako muna. Same situation pero i-inverse ko. Kunwari kung si Tommy, kunwari jowa kita. Tapos hindi ka gamer tapos ako lang yung gamer. Gusto kong parang mabinyagan sa paglalaro at magkaroon ka ng parang experience na baka ito yung maging gateway mo. I think bibilan kita ng ng DS tapos papalaro ko sa Cooking Mama. Feeling ko mag Ang hirap din nun, oy. Hindi, pero I think kasi mas mas accessible siya sa non-gamer. Kasi naalala ko before yung mama ko hindi ka naman gamer eh. Tapos isang beses parang naiwan sa amin yung Nintendo DS ng pinsan ko. Tapos nalaro niya yun and nagets niya. Gets niya yung konsepto ng pagluluto. Kailangan lang i-translate sa stylus. Tapos hindi niya na namamalaya na actually naglalaro na pala siya. Game na yun. Ang alam lang niya is naghihiwa siya, naggigisa siya, pero laro na yun. So parang I think pwede siyang gateway na hindi mo literal na
ini-impose na game yung ipapalaro mo sa kanya, pero parang translated dun sa kung ano yung usual na ginagawa niya. Parang in a sense, parang dinideceive ko siya na hindi ka naglalaro, nagluluto ka lang, pero naglalaro talaga siya. Parang ganun. So, hindi ko alam kung mag-work sa'yo yun, pero yun yung feeling kong unang gagawin kong pang gateway sa'yo sa gaming. Cooking Mama. Cute din kaya Cooking Mama. Kaso nga lang hirap maghiwa-hiwa. Yun yung pinakamahirap dun eh. Mm. Yung maghihiwa-hiwa. Hindi kasi siya pantay-pantay minsan. Eh, ako kasi, medyo may pagka-OCD. Dapat gusto ko pantay-pantay. Kaya, hirap din. Pero yun yung naisip ko. Hindi ko alam kung mag-work sa'yo, pero yun yung unang pumasok sa Stocks isip lang. ko. Stocks lang. 6 out of 10. May grades eh. Ikaw, Dar. May naisip ka na? Naisip ko yun pa din. Little Nightmares 3 pa din. Mm. Feeling ko kasi kapag ginawa kita, hindi, personal tong kumbaga kapag ako jojowa ako, hindi specifically ikaw, narcissist din pala. Kapag jojowa In short, ako, ayoko gusto ko sa'yo. siyang hindi ko kayang imaginein, tangina. pero hindi. Kapag kasi itatry kong mag-convince maglaro yung mga kapag jojowahin ka tapos hindi siya naglalaro. Kumbaga, gusto kong maging part ng experience na yun. In a way. Alam mo yun? Yung kasi at saka ako yung gamer eh. So, kapag nandun ako, ayoko kasi maging backseat na gamer na. Ay, yung nanonood lang. Gusto ko maging part ako ng experience na yun. And gusto ko, pwede kitang i-guide. Nandun ako. Parang ganun. Yun. Gets. Ewan ko, yun yung angle ko dun. Ako Maganda naman. rin yung mga Sige, go. Sige. Ikaw muna. Maganda rin yung mga puzzle-puzzle. Di ba may mga multiplayer, dalawang yung mga puzzle-puzzle lang siya. Yung Tulad isa ng- na dito sa isang, ano bang laro yun? Yung It isa, Takes Two? dapat, yung sa future, tsaka, hindi siya Takes Two. Yung isa nasa past, yung isa nasa present. Ano yun? May larong ganun. Yung parang puzzle-puzzle lang. Ito, dapat may gagawin ka dito sa part na past para mapunta dito sa present. May ganung, parang puzzle, siya puzzle game. Parang familiar yung Nakalimutan mechanic, ko pero ano. hindi ko ma-recall kung anong name ng game. Nakalimutan ko nga lang yung name ng game. Para maganda rin siya eh. Maganda rin siya i-bato muna sa non-player na. Gets. Yun. Ako kung si Dar, Tekken din. Tekken. Miss Flying Vipers. Naging Black Mirror ka. Title nun, putang ina yung episode na yun sa Black Mirror, yung laro, tang ina. Striking Vipers nga ata. Ayan, Striking Vipers. Ano pa kayo, Dar? Clash of Clans? Mobile game. Clash of Clans? Okay ba yun sa akin? ML. Hindi. Feeling ko ML. hindi ko alam kung meta to ng pero feeling ko ang isa-suggest ko sa'yo or parang gagamitin kong gateway mo sa video games kung sakaling wala ka talagang alam sa video games. Sims. Oo nga. maganda. Kahit kanino nga yun pwede. Oo. Maganda rin. Pero ang gulo ko kasi is yung sinabi mo kanina na na parang mahilig kang mag-design. Oo. Feeling ko magiging malaking playground sa yung Sims para dun sa frustration mo sa pagde-design. Kasi parang ang daming mong pwedeng gawin dun, right? And parang God Simulator na Oo nga. parang ganun siya, diba? So parang feeling ko, totoo rin yung sinabi mo na parang feeling ko low-hanging fruit siya as a suggestion or recommendation na video game para sa
non-gamer na partner yung Sims kasi mas napakalaki yung chance na mag-click siya. I think sa tingin ko. So, pero doon lang ako nanggaling kasi nag-iisip ako kung Stardew Valley tapos non-gamer ka, feeling ko baka hindi mag-click sa'yo yung graphics. Yung let's say yung Animal Crossing naman baka hindi ko alam, parang too cutesy. Baka hindi rin mag-click sa'yo, lalo kung hindi ka, kasi baka wala ka pang konsepto nung art style, konsepto nung mga ganong klaseng aesthetic. So, ang pumasok sa isip ko, Sims, kasi mas grounded, I think, yung itsura yung mga buildings, yung mga furnitures, yung mga bahay na pwede mong i-design, baka ganun. So, baka mas mag-click yun, I think. Anong grade nun? Sims, gagana yun sa akin feeling ko yung Sims. Gusto ko rin yun i-explore kaya lang ang daming diba? DLC. Alam ko yun yung ang daming punong-puno ng DLC. DLC. Mga Daming expansion. version. May pets. Yung gusto ko bilhin yung pets. Kaso nga lang mahal. Maliban sa Hindi Cooking ko kaya. Mama, Tommy, parang feeling ko mag-work din sa yung Pet Society, yung mga ganun. Sa'yo rin feeling ko just mag-work yung Pet Society. Naglaro ako nun dati. Wala niya ang pangalan ng ko doon, ng pet ko doon. Ano? Pukerampa. Dati na I think yung naging, hindi ko alam kung ganun din kayo or dun sa ibang generation na mas kabatch ko. I think naging downfall talaga ng Friendster is yung games sa Facebook. Yun lang naman yung main reason. I think kung bakit ako nag-shift sa sa Facebook kasi niyaya ako ng mga kaibigan ko na gawa ka ng account sa Facebook tapos laro tayo dito ng Mafia Wars, ng poker, Farmville, parang mga ganun. Parang hindi ko pa nakita dati yung Facebook as social media social platform. Oo. Ang galing din ng Facebook Ang galing din ng marketing nila, no? Kasi parang doon nga na-hook yung mga tao sa mga gaming. Sa FB. Kasi sa Friendster kasi walang gaming, di ba? Latter part na yata na naglagay sila ng games sa Friendster. Pero nung una wala talaga. Sayang nga yun, hindi ko na-backup yung mga pictures ko dun sa yung mga imo-imo. Yung mga nakagano. Di mo mag-work. Sa'yo just hindi mag-work yung ML. Feeling ko hindi Unang-una, pasmado ko. Hindi talaga mag-work sa akin yung feeling ko yung mobile gaming. Ewan ko, parang feeling ko hindi talaga. Kahit na may ka ng Dota. Ganun. May touch ng Dota. Oo nga, no? Pwede siguro pero maliit na chance. Maliit na chance yung Kung ngayon sa edad ko ngayon kasi parang unang-una na yung dahil ngayon yung touchscreen, parang feeling ko hindi mag-work sa akin yung walang tactile feeling. Though alam ko, gets ko naman na pwede mong kapitan yung mo, diba, yung cellphone mo na parang controller type. Yung parang hindi talaga nag-click sa akin yung game kapag touchscreen. Kailangan may buttons na pinipindot. Tapos yung may feedback, hindi yung feedback sa touchscreen. Pero yung Cooking Mama, na-enjoy ko naman yung ewan ko, baka ibang lang yan. Ibang... Huwag gagawin, ang saya laki ng Cooking Cooking Mama. Super na-enjoy ko yun. But, yun lang ang aking topic. Curious lang ako. Kasi dati, hindi ko siya ginawa dun sa sa girlfriend ko, yung parang alam niya lang na may hobby ako, pero hindi siya talaga gamer. Hindi ko rin parang let me back up. Feeling ko okay lang din na magkaiba kayo ng interest. Hindi naman kailangan pareho kayo ng interest, 'di ba? So, parang mas okay din yun na meron kayong sariling ganap sa bawat isa sa inyo. Ang pinaka naging attempt ko lang naman before na yung talagang totally na nag-effort ako na maging parte quote-unquote ng mundo niya is yung
inaral ko talaga yung Harry Potter that time, yung parang minaraton ko. Effort dami- mo na ila- yun. Ano? Effort mo na yun. Hindi na Oh, siya yun, yung yun, nag-ano sa'yo. Oo, nag-ano na ako dun. Pero, lagi niyang hindi niya kasi inaano, hindi niya, tawag dito, yung pino-force sa'yo na, ano mo tong Harry Potter. Pero lagi kasi siya nagkukwento. Tapos parang, siguro nairita na lang din ako na hindi ko kasi naiintindihan. Tapos hindi naman ako nakaka-relate. Sige na nga, anuhin ko na rin para at least masaya siya habang pwede kami magkwentuhan. Oo. Kasi ginagawa ko dun sa kanya yun before. Kunwari bago kami matulog, kinukwento ko siya ng ng Final Fantasy. Alam mo ba si ganito, yung may bagong lalabas na game, ganyan-ganyan. Tapos ito yung storya niya, ganyan-ganyan. Tapos hindi siya nakaka-relate. Pero, yung nagtatanong siya, nakakatawa kasi yung parang pinaparamdam na interesado kahit papaano. Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi naman talaga siya interesado. Maramdam naman yun eh. Wala ka nang pakialam po. Pero nagpa-follow up question. Mga ganun shit. Gets. May jowa ba kayong ganun? Na nag-effort kayo na parang mag-attempt na maging part nung hobby niya kahit hindi gaming? Oo. Ay. Ay, ikaw, Tommy, ano? Sa akin, kasi, alam niya kasi sa gaming ba? Ay, sa gaming Hindi, hindi. kahit hindi gaming, kahit hindi gaming. Ay, kahit hindi gaming. Kasi alam niya mahilig ako sa Paramore. Dinaload niya yung buong kanta lahat ng kanta ng Paramore, dinaload niya. Tapos nilagay niya sa MP3 ko. Sige, thank you. Ganon. Akala ko pinakinggan niya, siya yung makikinig. Hindi, pero pinakinggan niya rin. Pinakinggan niya rin. Yan ba yung recent mo? Si Mr. Ben? Hindi si Mister. Pero Si Chinito. yung ano? Ano? Sino yun? Yung first boyfriend ko yun, si Chinito. Si Chinito. Si Chinits? Hindi niyo kilala yun. Hmm. Hindi ko nakakwento yun kasi tagal na rin. Ikaw, Dar, meron kang ganun? Feeling ko, pass. Bakit? Bakit pa? Naisip ko kasi ang sama ko naisip ko na, feeling ko lang ina-assume ko lang na tinry niya. Kasi bumili siya ng Switch eh. Tinry niyang mag-attempt. Bumili siya ng Switch para sa sarili niya. Tapos So, bago to. di naman kami hindi naman bago, matagal na. Pero hindi Kailan kami yung Switch? magjowa. 2000? Di kami magjowa. Di kami naging magjowa. Ay, Pero magjowa? tinry niya. Tinry niyang mag-explore doon sa... Nag-ML siya doon. Nag-ML kami dalawa dati. Pero nung sinasabi kong mahilig ako sa Pokemon, tinry niyang bumili ng Switch. Tas, pero nung naisip ko yun na parang, nung bumili siya ng Switch, naisip ko na hindi niya kasi sinabi sa akin. Tapos sa isip ko, gusto ko akin lang, hindi naman akin lang yung Switch na gaming sa Switch, pero yung kapag may time ka sa oras mo, yung ganun na oras, sa'yo lang. Sana. Yung ML. Ano mo yun? Yung sa'yo lang sana. Sana wag mo nang kunin yung time na for myself. Parang ganun. Oo. Gets ko yung angle na yun kasi kunwari kung maglalaro ko ng PlayStation, maglalaro ako kasi gusto ko mag-RPG. Ayokong multiplayer pa tayo kasi putang na, di ba? Gets ko yun. Oo nga. Nung nag-ML kayo, sinong hero mo? Si Angela? Hindi. Hindi nagiging ako kapag may kasama ako sa ML, nagiging basta yung mga makon, nagiging makon kasi sila yung nag-aano eh. Yung mga kasama ko yung nagmamalambot na hero. Napupunta ako sa Bruce ko na hero eh. Nagiging top ako pag nag-ML. Sila yung nagiging boss. Minsan lang daw. Kung merong hero sa ML, sino yung Versa doon? Versa. Feeling ko si Lancelot. Kailan mo yun? Sa Lancelot. Kasi assassin siya, tapos flamboyant siya na yun yung ginaganon doon, tapos ibabalik pa ba? Ay, hindi. Si Zilong yun eh. Si Zilong pala yun. Si Lancelot, siya, para siyang fencer na type. Yung may triad. Yan.
Feeling ko versa siya kasi ano siya, assassin, mabilis, pero flamboyant na. O yun. Top ka ba, Tommy. Tommy? Bonbon. Oo, top yan si Tommy. Oh. Feeling ko, top si Tommy. Feeling ko Hindi, lang, bottom ako, gag. power top Ano, si Tommy. mukhang- Tangina, anong pinagkaiba ba ng top sa power top? Pag dinagdagan mo ng power, ano yun? Talagang ano siya? Kasi sinabi mo yung top, siya lang yung peg, hindi siya yung hole. Pero kasi sa Okay. position ng sex, kapag power top ka, kasi di ba usually, hindi naman porket ikaw yung peg or yung top, ikaw yung gumagalaw. Hindi yun. Sa position ng sex, ikaw yung gumagalaw. Hindi naman laging ganun, di ba? So kapag power top, mas, ang tawag doon, ikaw yung, Powerful. hindi ko yung submissive. Hindi ko yung submissive. Basta ang kabaliktaran na submissive. Ano kabaliktaran na submissive? Ano? Obsessive. Basta hindi. Dominant? Dominant. Dominant. Ikaw yung dominant sa sex. So, peg ka na, ikaw pa yung dominant sa sex. So, ikaw yung power top. Hindi. Kapag power Selfish bottom, lang hindi ako. nyo matatanong. Pwede. Hindi, ano lang ako eh. Pillow princess ako eh. Ano yung pillow Hindi princess? Nakahiga. Nakaganyan. So, yung jowa niya yung power top. Hindi ko alam yung mga sinasabi nila pero ang alam ko dapat ako maging thankful sa mga Patreon subscribers natin. Kaya shout out kila Sands, Lance, Mark D. Binagracia, Yvette Suzanne Solivilla ng The Ara Ara Channel, si Kuya G, at si Admiral RD. Casimiro. Mag-hi ka kay RD Tommy ulit. Hi, RD. Hi, RD. Yan o. Nice. Baka Dalawa ito na na. Baka Dalawa na patuloy yan niya- to. Dalawa Ah? na. Dalawa Dalawa na. Si RD, Dalawa? dalawa na. Dalawa na pagpipilian mo, RD. Di ba, siniship ko kayo, Tommy. Tsaka, Dati. dati. Baka this year, baka mag-work na. Try natin ulit. Oo. Bikoin ko ulit kayo. Oo. Sana magkaroon ng ganap pag-uwi ni Bakit RD. sa buhay? Anyway, meron ba kayong gustong i-shout out or pasalamatan bago natin tapusin yung episode? Ikaw muna, Tommy. Ano ba? Wala eh. Ako, isa-shout Wala out ko siya si shoutout. Bonbon. Ayun. Ay, Shout out si kay Bonbon. Bonbon. Wala siya dito. Trio Yes. kami. Oo nga eh. Dapat. Masyadong busy si Bonbon. Ang hirap yan. BDSM. Oo. BDSM yan eh. Si Bonbon, BDSM? Yun ba yung Wait. ano niya? Hindi. Yun yung pangalan ng group namin. BDSM. Bakit daw BDSM, Tommy? Explain. Ah, Bonbon Dar. Saka M, yung pangalan ko, yung real name. Ayoko sabihin yung real name ko. Pero M. Wow. Yung S saka Okay. pala yun? Saka? Yes. Saka. Nice. Shoutout din kay MM tsaka kay Ate Shani. Love you. Nice. Yan, salamat sa time nyo. Mabilisang episode lang. Dapat nung pa to, yung last week pa to, di ba? Sila na Si... ni... Kasalanan ng isa dito. Last minute, kakainis. Wait. Ano kakabwisit nga kasi? Ang dami-dami trabaho. Off ko naman ngayon. Gets naman yun. Pero anyway, shoutout pa rin. Salamat sa time nyo. And shoutout rin sa ating mga nakikinig at mga nanonood. Salamat sa time nyo. Dito ko na tatapusin yung episode sa susunod na episode ulit. Bye! The Gamesilog Show is fan-supported at patreon.com/thegamesilog-show. The following names are our current supporters and we are eternally grateful for your kindness, support, and generosity. Sans, Lance, Mark D. Binagracia, Yvette Solivilla ng The Ara Ara Channel, Kuya G, RD Casimiro,
Big Chungus, Jacob Francisco, Animo R1 US, Mark Christian de la Cruz, Mark Gerald Dizon, Benson Santa Ana, Dora Malyari, Janine C, Hachiroku 20, Silves, Mar Valencia, Bay Ian ng Master RCB, Macy Tang Balyares ng Casual Gamer vs. The World, kay Kiko, Shalene Rivera, Edgy Weeb, Mark Paha, Ray Anthony Rivera, Ben, Dre, John Velasquez, Ronette Macalino, Teacher Isa, Christine Manuel, Albert John Gonzalez, Cornflake, Cliff, Naiko Neri, Lynn Matthew Abyong, TJ Balyares ng Backlog na naman Budolcast, Francis Lance Calapon, Batuts, Storm, and lastly, BNJ Magalon. Maraming salamat sa inyong suporta. The King Silog Show.